Hello everyone, paano ba maggawa ng joint affidavit of undertaking? Kadalasan ito ang dokumento na ipapasa natin sa pag-apply ng PCO accreditation, whether for the first time or new application at saka renewal. So dito makikita natin meron tayong template, Republic of the Philippines, City of, kung saan po tayo magpapanotaryo. And then, Joint Affidavit of Undertaking. At dito, merong dalawang tao na ipoprovide natin. Unang-una, syempre, ang pangalan ng ating managing head. So, lalagyan natin halimbawa ang presidente ng isang korporasyon o yung may-ari ng kumpanya. Lalagay natin dito, halimbawa, Peter S. Pan. So, siya ang managing head at siya din ang naka-attend ng 8-hour training. So, we Peter S. Pan of Legal Age, Filipino, a resident of, so provide natin dito example lang, halimbawa, number 3, MP, Levis, Leviste Street, Barangay 1, Lipa City, Batangas. So, yan yung resident address ni Peter Pan. And the managing head of, lalagyan naman natin dito kung ano ang pangalan ng establishment na nire-represent ni Peter Pan at nakarehistro sa company registration system. So, halimbawa, lagyan natin dito ABC Restaurant. And then, ang address kung saan located ang ABC Restaurant or yung establishment. Halimbawa, number 4, MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. So dito, nalagay natin ang pangalan ng managing head. Nailagay din natin ang kanyang resident address at yung position niya at yung name ng establishment na nire-represent o pag-aari ni Peter Pan at kung saan yung address ng establishment. So, yun. And then, dahil ito ay joint affidavit of undertaking, ilalagay naman natin dito ang pangalan ng PCO, yung kanyang resident address, at yung name of establishment. So, lalagay natin dito, for example, Juan Cruz of legal age, Filipino, a resident of, so address din niya, halimbawa, Barangay 2, Lipa City, Batangas. And yung kanyang position, PCO, at yung establishment name, same doon kay Peter Pan. So, lalagay natin of ABC Restaurant. So, dito, na ilagay natin ang pangalan ng PCO, kung saan siya nakatira, ang kanyang position, ang kanyang establishment na ire-represent at siya ang magiging PCO. So, yun lang. Lalagay natin dito sa joint affidavit of undertaking yung pangalan ng dalawang tao at yung PCO na pangalan na nakalagay dito na nag-a-apply ng PCO accreditation. Dapat maging malinaw, kumpleto. So, halimbawa dito sa pangalan ng PCO kulang ng middle initial, halimbawa P. Dapat kumpleto yan. Now, sa joint affidavit of undertaking, meron din ditong information about
the duties and responsibilities. At ito ngayon yung gagawin lalong-lalo kapag accredited na ang isang PCO. So meron itong 3 pages na nagpapakita ng 21 duties and responsibilities. So mula dyan, kailangan nating ilagay ulit ang ating pangalan ng managing head. So halimbawa si Peter S. Pan at dito sa kabila si PCO, si Juan P. Cruz. And then subject for printing ito and then for notary. So maganda ilagay din natin dito yung ating community tax certificate or cedula. Halimbawa, lagay natin Juan P. Cruz at yung number sa cedula at kung kailan na issue, let's say January 5, 2025 at LGU Lipa City. Then yung kay Peter Pan, yung cedula, yung date of issuance, at kung saan. Okay? So, itong affidavit of undertaking ay ipapanotaryo. Well, ipiprint muna natin and then papapirmahan kay Peter Pan at Juan Cruz and papanotaryo. At itong 3 pages na ito, isasubmit natin ito sa online PCO application system sa pco.emb.gov.ph. So ito lamang, ito po yung paano gawin ang joint affidavit of undertaking. Pero kung may tanong tayo or kalituhan, pwede nyo pong i-type dyan sa ating comment section. Pero mas madali din na kung magtatanong kayo directly sa DENR Environmental Management Bureau Regional Office kasi sila naman ang nag-evaluate ng mga application requirements or sa ating mga law offices kung paano gawin ang affidavit of undertaking. Pero ito ay downloadable nyo. Itong template na ito ay downloadable nyo po ito sa inyong account sa online PCO application system via pco.emb.gov.ph. So madali nang gumawa nito. Ngayon, di na tayo kailangan magpagawa ng bago kasi may format ng binigay. Thank you very much for time listening. And if you think naging helpful sa inyo ang video na ito, please like and share this video. Thank you very much and God bless us all.